Maligayang kapistahan po ng Birhen ng Benaora. Alam niyo po ba na ang simbahan ng Quiapo ay may patron na ina ng Panginoong Jesus Nazareno? At ito po ay ang Birhen ng Benaora. Kaya makikita po ninyo sa inyong ganang kanan, yung malaking imahin po ng mahal na Birheng Maria. Yan po ang Benaora. Sa gawing kaliwa nyo naman, medyo maliit po, nasa glass enclosure, meron din po dyan, Benaora. Yan po ang ipinagkaloob ng Diyos sa atin na imahe ng ina ng poong Jesus Nazareno. Buena hora. Good hour, ika nga. Ang ina na siyang gagabay sa atin, tutulungan tayo para pag dumating ang oras ng ating pagharap sa kamatayan, tayo ay pagkakalooban ng biyaya ng kaligtasan. Naalala ko po, meron tayong napakasikat na linya na ikinuha natin sa isang pelikula, ang pelikulang Spider-Man. Naaalala niyo ba yung binitawang salita o linya ni Uncle Ben? Ayan. Ang tito ni Spider-Man, na si Spider-Man ay pangalan ay Peter. Ayan. Si Peter. Minsang binitawan ito ng kanyang uncle. Ano nga yun? With great power comes great responsibility. Kapag ganun ang kapangyarihan mo, kailangan tutumbasan mo yan ng pagiging responsable sa lahat na nakikita at nasa paligid mo. At ito ay ang naging gabay ni Spider-Man bilang isang hero. No? Dahil of course, alam natin ang kanyang kapangyarihan. No? Merong lumalabas na sapot sa kanyang mga kamay. Mabilis siyang kumilos. Mabilis yung kanyang senses. Nakatatalon siya kung saan-saan. At natatalo niya yung mga bandido, ika nga. At ano ang kanyang naging pamantayan? Yung sinabi ng kanyang uncle, with great power comes great responsibility. Pero alam niyo, may pinsan yun eh. Ang pinsan nun, with great privilege comes great responsibility. Ibig sabihin, hindi mo kailangang may kapangyarihan ka. Meron kang extra powers, hindi. Para ikaw ay maging responsable o tumugon sa mga pangyayaring nangangailangan ng atensyon sa iyong paligid. Yung pagkakaroon mo pa lamang ng pribilehiyo, kahit walang kapangyarihan, meron ng naroroon yung sense of urgency, the sense of responsibility na ikaw ay nangangailangang tumugon sa lahat ng nangyayaring ito. At kanino natin makikita yung with great privilege comes with great responsibility? Walang iba kundi sa mahal na Birheng Maria, sang ina ng Panginoon natin. Wala naman siyang ipinakitang kapangyarihan kagaya ng kanyang anak. Ang mahal na Birheng Maria, sa banal na salita, sa Biblia, wala po kayong matutunghayan na nagparami siya ng pagkain, nagpagaling siya ng mga may karamdaman. Wala pong masyang himala. Pero ang tangan-tangan ng mahal na Birheng Maria ay ang pribilehiyo. Privilege. Ibig sabihin, regalo ng Diyos na kanyang tinatamasa. Yun na nga lang pong siya ay ipaglihi ng walang dungis ng kasalanan. Immaculately conceived. Isang pribilehiyo po yun. That's one single privilege accorded to the Blessed Mother. Walang ibang binigyan iyon na tao kung hindi ang ating mahal na Birheng Maria. Yung bang ipaglihi mo sa iyong sariling sinapupunan ang Diyos na nagkatawang tao, isang pribilehiyo iyon. Tangan-tangan ng mahal na Birheng Maria. Yung bang palakihin mo
ang anak ng Diyos na nagkatawang tao, isang pribilehiyo iyon. Ang makasama yung mga kaibigan ni Jesus, ang kanyang mga alagad, isang pribilehiyo. Kung titingnan niyo po yung ating ebanghelyo, doon sa Canticle of Mary, yung nagpupuri ang aking espiritu, yung awit ni Maria, mapapansin niyo po sa kanyang murang edad, bukas na siya sa nangyayari sa kanyang kapaligiran. Alam na niya kung sino yung matataas na tao, alam na niya yung tungkol sa mga naaaping tao. Alam po niya ang pagkakaiba noong mga may makapangyarihan at doon sa mga wala, sa mayayaman at sa mga dukha. At yun ay bahagi ng kanyang awit. Yun ay bahagi ng kanyang panalangin. Ito ay nagsasabi lamang po sa atin na si Maria, hindi lamang niya in-enjoy, tinamasa, sinarili yung pribilehiyo na binigay ng Diyos sa kanya, kung hindi ginamit niya ang pribilehiyong iyon para tumugon sa nangyayari sa kanyang paligid. Kahit pa sabihin natin, mura pa o bata pa siya noong mga panahon na pinili siya ng Diyos para maging ina ng ating Panginoong Jesus Nazareno. With great privilehiyo, comes great responsibility. Hindi mo kailangang ikaw ay may posisyon sa gobyerno. Hindi kailangan meron kang dalang sandata. Hindi kailangang malakas ang iyong katawan o malakas ang kapit mo kung kanino man para may gawin ka sa mga nangyayari sa paligid mo. Hindi mo kailangang napakatalino mo. Meron kang dalang sandata. Hindi po. Yun lamang pribilehiyo na meron ang bawat isa sa atin. Sapat na po iyan na dahilan para tayo ay tumulong o tumugon sa kung anumang nakikita nating pangangailangan sa ating paligid. Naaalala niyo po si Bill Gates, no? Bill Gates, laging matagumpay yung kanyang Microsoft na program sa computer, no? Kaya si Bill Gates, hindi lang siya nanahimik at tinamasa niya yung kanyang yaman. Ano ang ginawa niya? Kasama yung kanyang asawang si Melinda Gates. Yung mag-asawa, sila ay nag-donate ng bilyong-bilyong mga dolyar para pag-aralan, lutasin yung mga sakit, karamdaman, no? Iba't ibang karamdaman na bumabalot sa buong mundo, ito ay tinugunan nila. Halimbawa, yung Doctors Without Borders. Ito po ay kalipumpunan ng mga voluntaryong doktor at nurses na imbis na doon na lamang silang tahimik sa kanilang mga ospital, pinili nila na pumunta doon sa mga lugar ng mga hidwaan, ng mga gyera, no? At sila ay nagboboluntaryo doon sa mga lugar na laganap ang kahirapan at karamdaman, pagdarahop. Ibinoluntaryo nila ang kanilang talino. The privilege of knowledge. Ginamit nila iyon, hindi para kumamkam ng pera, kung hindi ibahagi at tumugon sa mga nangangailangan ng lunas o kagalingan sa mga lugar na aking tinukoy. No? With great privilege comes great responsibility. Ibig sabihin po, hindi na natin, mga Pilipino, kailangang maluklok sa pwesto para gumawa ng bagay para matulungan ang ating pamayanan o ang ating lipunan. Tayo po, mga Katoliko-Kristiyano, very privileged tayo dito sa Pilipinas. Kaming mga pare, iba ang turing na sa amin dito sa Pilipinas kung ikukumpara mo sa ibang lugar. Ang Kristyanismo sa Pilipinas, very privileged. Dahil sabi nila, pinakamarami tayo dito sa Pilipinas. Pero hindi natin naabusuhin ang dami natin o ang laki ng ating bilang mga Katoliko sa ating simbahan. Sa katunayan, ang ating simbahan ang isa sa pinakamalaking organisasyon na tumutulong kawang gawa
sa iba't ibang sektor ng ating lipunan na nangangailangan ng tulong. Ito man ay tungkol sa edukasyon, scholarship, ito man ay tungkol sa crisis management, iba-iba pong mga krisis nandun ang simbahan. Kahit pa nga sa usaping politika, ang simbahan, kahit siya ay lagi na lang napupulaan sa pagsasalita ng mga hango sa katuruan ni Jesus, nagsasalita pa rin ang simbahan. Kahit maraming naiinis, nagsasalita pa rin. Ibig sabihin, hindi narito tayo bilang isang simbahan para magpasarap sa pribilehiyo na meron tayo. Kung hindi, ginagawa po natin ang ating responsibilidad, ang ating pananagutan, dahil iyan po ay sagutin natin sa Diyos. Ano ang mga pribilehiyo na meron ka? Matalino ka ba? O yaman ka ba? Ikaw ba ay mataas ang tingin sa iyo ng mga tao? Maginhawa ba ang kabuhayan mo ngayon? Ang tanong, ano na ang ginagawa natin bilang uri o pamamaraan ng pagtugon sa nangangailangan o sa mga nakikita na pangailangan sa ating kapaligiran? Hindi natin kailangan ng supernatural powers. Hindi natin kailangan ng position of powers. Because we are privileged na maging Kristiyano, tinawag ng Diyos para maglingkod, ito ay sapat na dahilan na para tayo ay tumugon, gumawa sa kung ano man ang maiaambag po natin para tulungan ang ating kapwa.